Purihin ang Diyos. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Salamat sa cheering squad natin dito sa harap. Welcome sa ating service ngayong hapon na ito at welcome din natin ang ating online community. Alam niyo po, napakaraming mga kaganapan itong mga nakaraang linggo and I'm here to give you the good news that we are also launching another church plant sa Santa Maria, Bulacan. Palakpakan natin ang Diyos, kaya yung mga taga Santa Maria, Bulacan, we will be launching the new church there, Cornerstone Community Church, on August 2, 4 p.m. ang service. Gaganapin ito sa Walter Mart. Meron tayong 340 seating capacity na cinema, and we will be holding our service dyan starting August 2. Kaya kung may mga kapamilya kayo, praise the Lord! This is your chance maging part ng isang bigger church family ng Cornerstone. Amen! You know, last week na ng ating series ng The Unsung Heroes at kagabi habang inaaral ko po ito, I get really excited dahil itong mga nakaraan, we covered tag-iisa lang, diba, per week. But today, I want to cover 2 heroes na hindi masyadong nababalita, pero sila yung mga tinaguriang mga best supporting heroes sa Bible. At pwede ring maging kayo yon at mamaya habang ina-unpack natin ang characteristics ng mga unsung heroes na ito, makikita ninyo na, ay, bayani din pala ako in my own right. Alright? So, natungayan natin ang kwento ng 4 na lalaking nagbuhat ng paralitiko. Naalala ninyo yon? That was the first week. Yung nakita natin na binaklas pa nila yung bubong para lang maisingit nila yung kanilang kaibigan para mapagaling ni Jesus. Correct? And then the Lord Jesus forgave him of his sin and then healed him. At nakita rin natin, nung the following week, prinish ni Pastora Leah, yung babae na katulong ng misis ni Naaman. Nire-rephrase ko to, no? Siya yung domestic helper ng misis ni Naaman na may ketong. At dahil sa kanyang kadaldalan, di ba? Minsan may pakinabang din pala yung kadaldalan, ano? Alam niyo ba, itong katulong ng misis ni Naaman ay nabanggit niya na, naku, si Sir may ketong. Kung kaya lang niya sanang pumunta ron na darating yung propeta, tiyak ko gagaling siya. O diba, naidaldal niya, naichismis niya, may propetang parating. Kaya minsan nakakatulong din yun, yung pagbibigay niyo ng magandang balita, tanggapin man o hindi. Yan yung second week natin, that she was the unsung hero, kaya gumaling ang kanyang sir, si lalaki, ng kanyang ketong. Praise the Lord. And then we also heard last week, prinish ni Pastor Billy, ang kwento ng Roman centurion. Anong ginawa ng Roman centurion na ito? Yung kanyang officer may sakit. At naging hero siya sa mata ng kanyang servant dahil siya yung mismong pumadrino sa kanyang staff para lumapit kay Jesus. Sabi niya, Jesus, pagalingin mo yung isa kong staff doon nasa bahay. Talagang parang ikakamatay na niya yung kanyang sakit. At sabi ni Jesus, pupunta ako sa bahay niya. Ang sabi ng Roman centurion, naku, wag niyo na pong puntahan. Salita niyo lang. Wag na kayo magpagod. Salita niyo lang. Siya'y gagaling. Kaya ang sabi ni Jesus, wow, wala akong nakitang napakalaking pananampalataya kagaya ng Roman centurion na ito. And then if you can remember, we challenge you all to increase your faith. Every day we live by faith. Kasi doon na-attract si Lord sa ating mga pananampalataya na walang kaparis. Hindi tayo gaya-gaya ng faith na iba. Nangihina ka ba, friend? Ako rin nangihina na. Duet nga tayo. Pare-pareho na kayo. Nag-pity party. Hindi kakaiba ka. Naku, friend, ikaw ganyan malungkot. Hayaan mo na. Ang Diyos ang ating kagalakan. The joy of the Lord is our strength. Ganon. Kunanamat. Di ba parang meron kang encouragement doon sa, wag kayong mag-alala, yun lang alam ko. Mag-aaral pa ako ng marami nga eh. And so, pinuro niya si Jesus sa kanyang pananampalataya. Napakagandang mga
ehemplo sa atin, modelo. At ngayon naman, bilang pagtatapos, dalawang mga lalaki na sinabi kong mga best supporting character sa Bible. At ang number 1, maaring narinig niyo na ang pangalan, pero hindi siya yung taga-roon na lalaking naiisip ninyo. Narinig niyo na yung pangalang Joseph, hindi ba? Ngayon, napakaraming Joseph sa Biblia. Pero ito si Joseph of Arimathea. Sabihin niyo nga, Arimathea. Practicing nyo may talsik-talsik pa ng konting laway. Si Joseph of Arimathea. Pero pag binasa ito sa Tagalog, sasabihin ng Pinoy, kung Pinoy ito, Joseph! Ayan. Oy, Joseph! Pero si Joseph of Arimathea ay kakaibang lingkod ito ng Diyos. You know, he's the man who honored Jesus when others disappeared or left. Nung ang mga tao ay natakot na, sila ay kanya-kanyang pulasan, umalis at iniwan si Jesus. Makikita natin ang lalaking ito sa Luke chapter 23, verse 50. He was addressed as a good and righteous man, o upright man. Ito si Joseph of Arimathea. At makikita natin yung storya niya sa John chapter 19, verses 38 to 42. Ikikwento ko na lang. Magaling ako magkwento eh. Pag kwento ko sa inyo, mas naintindihan nyo kaysa basahin ko ng Tagalog pagkahaba-haba. Tama? Amen. Ngayon hindi na kayo makahinga, oh. Para akong bumabomba dito. John chapter 19, verse 38 to 42. Ito si Joseph of Arimathea. Dahil sa kanyang katayuan sa lipunan, lihim siyang tagahanga ni Jesus sa kanyang katuruan. Bilib na bilib siya sa teachings ni Jesus, itong si Joseph. At pinakita niya yung kanyang tapang nang mamatay na si Jesus at iniwan na si Jesus ng kanyang mga disciples. Now you must understand that when Jesus died on the cross, most disciples were hiding. Naalala ninyo si Peter, he denied him. Magkakasunod yon yung mga episode na yon. Natakot si Pedro na makilala siya na, naku, kasama to ni Jesus. Sabi niya, hindi po. Kaya ang pagtangis ni Pedro, ang iyak ni Peter nung time na yon na itinanggi niya si Jesus. So hindi lang si Pedro ang nagtago. Marami pang disciples ni Jesus ang nagtago. Others fled. Others disappeared. Nagkanya-kanyang takas at tago. But Joseph of Arimathea, he stepped forward. At anong ginawa ni Joseph? Siyempre, nakabayubay si Jesus sa krus. Tapos, naglayasan. Ano mangyayari sa bangkay doon sa krus? Na-imagine niyo ba yon? Si Joseph ang nag-request ng katawan ni Jesus. Di ba hindi natin masyadong nababalitaan yon? Hindi yun na ipapangaral. May nag-request at para niya i-request, lalapit siya kay Pilato. Na si Pilato ang leader, nakakatakot yon bilang member siya ng Sanhedrin, itong si Joseph, dahil pwedeng nakarisk o nakataya ang kanyang reputasyon. Yung kanyang buhay nakataya na pag sinabing, bakit mo hinihiling ang bangkay ni Jesus? Isa ka rin ba sa kanila? Lihim ka ba niyang tagahanga? Kinain lahat ni Joseph yon. Kailangan suungin niya yung takot na maging identified siya with Jesus. Dahil lahat ay tumakas. Walang makita. Imagine ninyo kung may persecution. Asan ang bangkay ni PH? Walang gustong lumitaw. Walang gustong maglibing sa akin. Hello, hihilahin ko yung mga paa ninyo. Banda kayo. Si Joseph, meron siyang kabady-bady, si Nicodemus. Naalala niyo si Nicodemus? Hating gabi nga siya nakipagkita kay Jesus dahil natatakot rin siyang makita. Kaya si Nicodemus, kasama niya si Joseph of Arimathea. Sabi ni Nicodemus, di ba naalala niyo, sabi ni Nicodemus, Lord, how to be born again? Tapos sabi ni Jesus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tinuturuan niya si Nicodemus, ang daming tanong. Sabi ni Nicodemus, but how can I be born again? Papasok ba akong muli sa sinapupunan ng aking ina?
Kaya sabi ni Jesus, no, you must be born of water and the Spirit. Yan si Nicodemus. Nagkaroon siya ng encounter with Jesus. Kaya ganun din, bagamat nagtago siya noon, nalihim siyang lumapit kay Jesus. Nung si Jesus ay yung bangkay niya na doon sa krus, sa isip-isip niya, ibang usapan na ito. Hindi ako pwedeng nagtatago. Sabi niya kay Joseph, Joseph, sasama ako sa iyo, ako ang magdadala ng pabango. Kaya kung mapapansin ninyo sa mga talatang babasahin sa John, si Nicodemus ang dala niya, ang sagot niya pabango, mira at aloe. Si Joseph of Arimathea, ang sagot niya libingan. Kung uso na ang Loyola plan noon, sagot niya yung Loyola, isang butas. Ang mahal nun eh. Mayaman si Joseph. Ginamit niya yung impluensya niya. Ginamit niya yung mga resources niya. He also risked everything para makuha lang niya ang bangkay ni Jesus. He was so committed to give Jesus a decent burial. Sukdulang maapektuhan ang kanyang reputasyon. Hindi ito madali para sa dalawang taong ito sapagkat sila'y kilala ng lipunan. Pag ikaw ay marami ka ng followers, marami nang nakakakilala sa iyo, konting galaw mo will have a great impact sa mga tagasunod ninyo. And because Joseph of Arimathea was associated, he was not afraid to ruin his reputation and position. Hindi kagaya ni Pedro, hindi kinaya ang pressure. Alam niyo sa mga huling araw, dito tayo masusubok sa pressure. Kaya ayoko nga tayo ritong nagkakampi-kampihan. Sino ba iboboto mo? Hindi natin pag-uusapan ang politika rito at marami ng simbahang nagkasara-sara dahil dyan. Tingnan niyo, pumalakpak kayo dahil baka may nakagalit na kayo. Dahil doon sa inyong mga, siya ay taga-ganito, siya ay pula, siya ay dilaw, siya ay pink. Ay, ganun ba? Kung bakit ang lakas magkapikunan dyan? Hindi kakayanin ng pressure ang iniwan si Jesus. Ayoko na magsimba sa simbahan ninyo. Yung pastor nyo, ito pala binoto. Ay, kumusta naman? Hindi nyo malalaman kung sino ang binoto ko. Parang hindi ako kasi nakaboto. What am I saying? There is an intensifying pressure, especially in these last days. Hindi pa nga tayo nito parang persecuted as a Christian. Baka bukas makalawa, itinatanggi nyo na si Jesus. Hindi ako kasama dyan. Hindi ako cornerstone. Hindi ako follower ni Jesus. So bakit siya unsung hero? Ginamit niya ang kanyang influence. May influensya ba kayo? Lalo na pag merong mga nangangailangan ng dugo. Meron bang type O? May mamamatay. Taga doon sa probinsya ninyo. Kilala nyo pala yung taga blood bank doon. Ginamit mo ang iyong influence para makatulong. Ganon ang ginawa ni Joseph. Meron siyang yaman. Meron siyang connection. At alam nyo ba, hindi lang sila dalawa ang nagbaba sa bangkay ni Jesus. Tiyak ko, meron siyang mga tauhan. Sinabi niya, ibaba nyo, iayos ninyo paglapag. Merong tagahaplas ng mga pabango na yon kay Jesus. Si Nicodemus, bilang kilalang tao, meron din siyang mga alagad. Meron siyang mga officers. They mobilized the team so that Jesus will have a decent burial. And so, Joseph of Arimathea, he did this courageously. Pag binasa ninyo yung salitang courageously doon, notice that word, ito yung paghakbang kahit na wala na yung mga cheering squad ni Jesus. Yung mag-isa ka na lang, pero pilit mong itatawid yung gusto mong gawin para pagtulong o dahil sa pagsunod mo kay Jesus. Dahil prior doon, ang dami nang nagsabi, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna in the highest. They were cheering for Jesus. Nawala na yun, yung mga cheerer niya. Kung sa panahon natin, mga pom-pom ladies.
Mga naka-miniskirt, wala na nun. Kailangan niyang isuungin, pakibaba ang bangkay ni Jesus. Hindi bali ng mapulaan. Nicodemus, nasa ng pabango? Asa na yung mga katulong natin? Iharap natin ang mukha natin sa madla na tayo'y tagasunod ni Jesus. He didn't only use his influence, but he also used his resources. Yung lupa, nakahanap sila kung paanong ililibing si Jesus. At ang libingan noon ay parang papasok ka sa mga kuweba. Kaya nga naalala ninyo, yung libingan, merong mga batong malaki na nakarolyo doon. Pinapabantayan pa yun minsan sa mga gwardya. Kaya nung si Jesus, nabuhay siyang maguli, sabi dito, nakulagot yung gwardya. Paanong nakatakas daw si Jesus? Papatayin yung gwardyang nagbabantay ng libingan. Pero ang nagbigay ng libingan na yon ay si Joseph of Arimathea. Napakaganda. This word courageous means to dare. Hinamon mo sarili mo, hindi dahil wala kang takot. Hinamon mo sarili mo kasi takot na takot ka rin. Yan yung pagiging courageous. Courage is not the absence of fear. But courage is obedience despite fear. Yung kahit nag-aalala ka, pero dahil alam mong tama, sinuong mo yung takot mo, hinarap mo yung dapat harapin, at ginawa mo kung ano yung tama bilang pagsunod kay Jesus. You know, madaling sumunod kay Jesus kapag maraming blessing, tama? Ang sarap mag-testimony. Ang sarap magpalakpakan pag maraming blessing. Pero pag may threat na ang buhay, lalabas ang totoong follower. Ngayon, malaya tayong pumunta rito. Pag may mga banta sa buhay na natin bilang Christian, diyan maaalog ang simbahan. Diyan magkakakitaan sino ang tunay na tagasunod. Yung kahit na mukhang tagilid ang laban, sumusunod ka kay Jesus. So ano po ang makikita natin dito? It's an honor to be entrusted with a pulpit dito para mangaral. It's great when the stage was given to you. Andiyan, nangangaral, malaya, may limelight, andiyan ang mga spotlight. But ministry doesn't just happen here on stage. Hindi mo kailangang maging bida para maging pagpapala ka. Uulitin ko ulit. Hindi mo kailangan bida-bida ka para maging blessing ka sa iba. Si Joseph, hindi bali, ano meron siya? Ito ang bahagi ko. Libingan para kay Jesus. So the church or God also needs people like Joseph who are givers. Hindi kasi ako preacher PH, praise the Lord. Pero I can give, I have something I can contribute. Hero ka. Anong meron ka? Hindi mo ipagkakait yon bilang tagasunod ni Jesus. God also needs supporters. God also needs sponsors. Like si Nicodemus, ang inisponsoran niya mga pabango para hindi mangamoy ang bangkay. Kaya minsan may dala-dala tayo, di ba? Mga ambag-ambag natin. God also needs volunteers. Tiyak may tagabuhat. May nag-apply ng pabango na yon. So Joseph's ministry is not preaching. His ministry was providing. Hindi ako magaling humawak ng mikropono. Page, nanginginig ako, wag mo ako pahawakan ng mikropono. Praise the Lord. Baka marami kang ekstrang pera. Tumulong ka. Alam niyo ba, nung we celebrated yung mga widows, nag-agawang mag-sponsor yung mga may extra. Kami na po ang may sagot ng 3 buffet sa Marriott Hotel. Kami na po ang may sagot ng 10 widow sa Marriott. Nakabuo tayo agad. Hindi ko pa yun ina-announce. Dahil pag in-announce, may mga matatanggihan na tayo. Dahil for sure, gusto nilang mag-sponsor. This is the culture that we want to uphold dito sa atin bilang pamilya. Hindi tayo nagkakait nung kung ano ang meron tayo. Amen. Nung kinailangan siya ni Jesus, present siya.
Nandun siya. At huwag nating ipagkait yung kakayahan nating makaambag. Lumakas sa pagkaambag, di ba? Alam niyo ba, kaya natin pinalitan yung ating collection of offering. Ayaw nating maging manhid kayo na hindi natatayo. Sarap naman umupo rito, aircon naman. Hayaan mo na matatapos din yung giving time. Pwede namang hindi nagbibigay dito, mukhang mayaman naman to. Simbahan na to. Hindi nakakaigi sa inyo. Naramdaman namin na challenging lalabas. Excuse me. Tapos 4 sa katabi nyo, hindi pala magbibigay. Dadaanan mo yun. Patuhod yung tuhod. May dala-dala pa siyang mga pampiknik. Kasama yung bag, kaya pinaiiwan pa nga natin yung mga bag para mabilis ang galawan. Do not come empty-handed. Kasi masusubo ka week after week. Hindi tayo freeloaders. You know what freeloaders is? Gusto lang yung kung ano yung ganansya niya na makukuha sa simbahan. Pero ayaw niyang maging bahagi doon. Ayaw niyang may role siya dyan. Ako, mababawasan pa yung pera ko, ito na nga lang. Kaya, yan na nga lang talaga ang pera mo, hindi na nadagdagan. Hindi ka ba nagtataka? Magtaka ka, bakit hindi ka maalwa sa buhay? Pinagkakait mo yung para sana susi ng blessing mo. Tatayo ka na lang, tinamad ka pa. Meron ka dyan, ayaw mong ilagay. Hindi mo maibibigay ang libingan kung sa linggo-linggo, hindi mo maibigay ang $10, $20, $100. Mahal ang libingan eh. Kaya mo na, marami naman siguro magbibigay kay Jesus. Tumakas nga, nawala nga sila sa hulog, kanya-kanya nga silang disappear. Kaya ang economy ng heaven, may bank account tayo sa heaven. Alam niyo ba yan? Spiritual bank account. Pag hindi yan activated, nagsasara yan. May bank account ako sa langit. Nagsara na. Lord, buksan mo! Abe, hindi mo ina-activate. Linggo-linggo, ang tamad mong maghulog. I'm telling you, ito ay simpleng illustration. Kahit bangko, nagsasara. Para sa walang pakialam na magdeposito. Kanina, alam ko hindi lahat nakaambag, pero meron kayo dyan. Bago umuwi, i-activate ninyo yung account ninyo. Kung meron kayong hinihiling kay Lord, huwag kayong magpatumpik-tumpik. Baka sarado ang bank account ninyo. Kahit anong panalangin, ang hirap kayong itawid sa panalangin ng blessing. Kung itong part na to hindi natin magampanan bilang mga lingkod ni Lord at tagasunod ni Kristo, mag-uumpisa kasi doon. Yun ang beginning. Hindi dahil gusto natin ang pera nyo. Kaya ng Diyos buhayin ang kanyang simbahan. Pero para sa kapakanan nating lahat na tayo'y magsisagana, ginawan niya tayo ng sistema. Sabihin nyo, sistema. Para hindi nyo na malimutan. May sistema sa buhay para ang pagpapala tuloy-tuloy ang daloy. I am a blessed person. I'm not wealthy, but I am comfortable in my living condition. I have extra to share. I am living in abundance. Yun ang ibig sabihin ng abundant living. You have extra to share. At napakaganda na nandun ka sa position that you are the blessor. Pero sinubok ako ng Diyos sa maraming pagbibigay. Yung bumubulong na siya, parang mapapalunok ka. Lord, gusto mo ba yun? Sige, pag-iipunan ko yun. Ikaw ang nanghingi nun eh. Ibibigay ko yan sa iyo, Lord. Dahil ang usapan namin ni Lord, wala akong hindi ibabalik sa iyo, Lord, dahil lahat ay galing sa iyo. Pag iyan ang puso natin, sasabihin ng Diyos, anak, ready ka na. Hindi ka na sakim. Hindi ka na kuripot.
Hindi ka na kwenta ng kwenta, anak. Andulas na ng kamay mo, anak. Hindi na tikom, anak. Ready ka na! Salamat sa Diyos, ready ka na! May tinawid akong naging ready ako. Kaya, sinasalo ko lahat ng pwede kong masalo. And I don't apologize for the blessing. Yan ba yung pastor ninyo? Yes, I am the pastor of this church. And I'm saying I am a blessed pastor. And I don't apologize for the blessing. At gusto kong magsisagana ngayong lahat. Si Joseph, na ibigay niya ang libingan dahil nasubok siya sa maliliit na bagay. Tsatsagain mong mag-withdraw week after week. Huwag mong hayaang dumaan sa'yo. Ang ganda-ganda nung dumaan sa'yo, parang panghuli ng paro-paro. Asan ang panghuli ng paro-paro ni Pastora Joy? Masasaktan ka. Tumating ako kahit $2, di ba lang ako nakalagay? Lord, patawarin mo ako. Ipatawarin ka rin ng Diyos. Huwag kang hingi ng kung ano-ano. Kasi prinsipo lang yun. Hindi mahirap ispelengin ang economy ng langit. Napakadali. Naalala ko, may kausap akong isang pastora. Lately lang. PH, dahil na-scam ako, sabi niya. Hiniling ko hindi ko sasabihin kung sino. Hiniling kong, okay lang bang i-share ito? Hindi ko sasabihin kung sino ka. Sabi niya, opo PH, okay lang. Sa pera siya tinira ng kaaway. Sabi niya, PH, tumayo ako. Sabi niya, Lord, dahil sa pera ko tinira ng kaaway, sa pera ko rin titirahin ng kaaway. Dodoblehin ko ang aking ikapo. Dinoble niya ang kanyang ikapo. Sabi niya, PH, grabe ang blessing. Tinawid ko yon. Nakita ko, bless na bless ako. Ganun pala. Umiyak siya sa dami ng nakuha sa kanya. Hindi ko na patataasin ang kamay ninyo kung kayo'y na-scam ng mga nag-I love you sa inyo. Kaya kailangan ko i-post pa yon sa Facebook. Ayaw kasi natin magtanda. Pangalawa, gusto ko itong pangalawa, dali. Ako, 7 minutes na lang. Sino pa bang pangalawa ka? Ang pangalan niya si Barzillai. Wow, di niyo pati naririnig. Kasi ngayon ko lang ipapangaral si Barzillai. Sabihin niyo nga, Barzillai. Siya yung lalaking nag-refresh kay King David. Ang ministry niya, tagapakain. Oh, sino rito yung mahilig magluto? Yung para maginhawaan ang lingkod ng Diyos. Ipinag-bake mo siya. Halika, may dala akong juice sa'yo, PH. Inamin mo ito, mukhang paus ng paus kang kakapangaral sa aming matitigas ang ulo. Barzillai was the man who refreshed a weary king. And he appeared during David's darkest moment. Ano yung darkest moment ni King David? Mababasa natin yan sa 2 Samuel. Again, ikukwento ko na lang yung chapters 15 to 17. At ito ang kwento. Ang anak ni David na nagngangalang si Absalom, nagrebelde. At dahil nagrebelde si Absalom, binantaan niyang mapapatay niya ang kanyang tatay para siya na ang bida-bida. So si David, ang pobreng ama, tumakas. Sa Jerusalem, walang sinelas, walang saplot ang paa, at umiiyak. Discouraged. Imagine this, the king had become a refugee. His own son wanted him dead, and many former friends abandoned him. And it was during this painful season na si Barzillai lumitaw. Di ba may mga ganun tayo kaibigan, bigla lumitaw nung time na depressed ka, sad-sad ka, baong ka sa utang, hinahabol ka ng mga loan shark. May lumitaw.
Eto, pangkain mo, wala ka na palang pambili ng siopaw. Eto, bumili ka ng chicken rice dyan. So, ang sarap ng may mga ganitong hero sa buhay, di ba? Maganda rin na mangarap na tayo sana yung hero na yon na nagbibigay at hindi tayo yung inaambagan. Ayaw natin yung laging tayo yung hinahanap na recipient. Kasi parang nakakahabag naman, ikaw na naman yung recipient ng free meals. Diba? May nabili ako kasi parang di na umasenso buhay mo. Ito, chicken rice. Ang pangit namang patotoo yun. So, hindi lang pagkain ang ibinigay ni Barzillai. He brought practical needs. Hindi siya lumapit para ipanalangin si David dahil siya ay weary king at discouraged. At sinabing, kawawa ka naman. Hindi yun ang ministry niya. Ang ministry niya, dinalhan niya ng mga gamit at pagkain. Si David, lahat ng mga kailangan niya at ng kanyang mga kawal. Siniguro niya na kumakain dapat si David. Discouraged na nga, gutom pa. Ang hirap naman nun. Nagpapagal na, pawis ng pawis, hindi pa pala kumakain. Ito pagkain. Ang dinala ni Barzillai, beds. Aba, pati kumot. Wala kayong mga higaan. Kasi tumakas nga siya, refugee sila eh. May nagdala ng mga mangko, wheat, barley, flour. Nandun doon sa 2 Samuel. He brought roasted grain, beads, lentils, honey, butter, sheep, cheese. Parang relief packs. Mga pinamimigay natin ng life missions. May bigas, may itlog, may tubig, may tinapay, may sardinas. Paglinggo may dala kayong biko, may dala kayong sandwich. May pinamimigay kayong mga spaghetti dyan. Kasi yun ang ministry nyo. Tagapagpagaan ng kalooban ng mga naglilinis. Yung mga maaga rito nag-practice ng choir. Hindi ako mahilig manalangin PH sa mga tao, nahihiya ako, pero kaya ko magluto ng biko. Salamat, Sharon, sa lahat ng mga bikong tinanggap ko sa iyong napakasarap. Bakit ang tagal ng walang rasyon? Namimiss ko na eh. Hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Pero na-refresh niya ako many times because of her cooking. Na-refresh din ako ng iba sa inyo, sa inyong paghahanda ng mga pagkain. Tanghalian ko pag linggo, may nagvo-volunteer sa bahay. Hindi niyo yun alam. Dahil simula nung tayo napunta rito, hindi na ako nagkakakain ng tanghalian bago pumunta. Kaya pag sinabing, ano pong tatanghalian niyo, PH? Ang reply ko, kamote. Naglaga akong kamote, mabilis. Sabi niya, ito ang tanghalian mo. Aba, to the rescue. May dalawang nagpunta. Ang sarap naman, baka ang kinain ko. It's a ministry. Hindi lahat ng ministry ay dito sa taas, sa pulpito, sa tech booth. Mga heroes nagkalat. Kayong lahat ay heroes in your own right. Hindi man kayo nandito, pero kayo ang dahilan. Ba't may mga tao dito? Kayo dahilan dyan sa likod. Bakit may live stream sa gabi na napapakinggan? Kayo ang dahilan. Ba't maayos na nakaupo ang mga tao dahil nangitian nyo dyan sa labas? Kayo ang dahilan. Bakit nung ginamit ang kasilyas, ang mga palikuran dyan sa likod ay malinis? Dahil may naglinis. Hindi kita sa entablado, walang limelights. Pero they were quietly serving. Whether it be cooking, whether it be providing resources, yung inyong mga gamit. Kaya umpisa na natin ito sa linggo. Naisip ko to. Sa linggo, alam ko marami kayong mga tira-tira. Marami kayong mga hindi na ginagamit. Minsan nabili ninyo, may extra kayong bag. Ilagay ko kaya dyan sa corner. Magkakaroon tayo ng blessing corner. Anything na gusto nyong ibigay, dalhin nyo dyan. Dyan sa overflow room, anyone can get. Wow, kailangan ko nito. O sige, pero wag niyong pag-awayan. Baka mamay naghilahan pa kayo sa bag. Ako na nauna, hindi ikaw. Ako. Blessing corner, mapa-jacket man yan, mapa-sapatos, kay pre-loved items. Kunin mo, kasi kailangan mo yun eh. Kay pagkain, may handaan si Madam kagabi, may ekstrang mga ulam, nagminudo ako. Eto, baka may gusto ng minudo, may kanin na rin akong sinaing. Ilagay niyo dyan, nakapak na. Huwag niyo parang, bahala na kayo sa paper plate ha, wala akong paper plate eh. Galingan niyo na.
Amen. Gusto niyo ba yan? Only in Cornerstone. Sapagkat nais nating maging pagpapala. Amen. Tumayo tayong lahat. Purihin ang Diyos. Lord, salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin. Nakakahinga kami ngayon. Wala kami sa ospital. Maayos ang aming pamilya. Wala silang mga sakit at karamdaman. May trabaho. Sumusweldo. Pinagpala mo. Amen. Awitin natin ang awit na to at sambahin natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sukdulan ng biyaya mo sa amin, Panginoon. At alam ko po, merong mga bago sa atin dito. First time yung naka-attend. At ganun din sa mga nanonood sa ating online. This message has connected to you. This message has touched your heart. If you are your first time here, raise your hand. Because today, God is offering you the gift of life, the gift of salvation. Halip po kayo rito sa harap at ipapanalangin namin kayo. And if you're watching, follow this simple prayer with us. Because all of us started with this prayer of repenting from our sins, receiving Jesus as our Lord and Savior. And the rest was history. We made a decision to grow in our faith, to keep listening and hearing the words of God. Sige po, yung iba pa na nasa likod, huwag kayong mahiya. Praise the Lord Jesus. For as many as receive Him, this is what the Word of God says, to them He gave the power to become the sons of God. There may be some of you, you're already Christian, pero first time kayong nandito, that's fine. Walang na-overdose in receiving Jesus. Commit your life afresh. Sabihin mo, Lord, binibigay ko buhay ko sa iyo buong buo. You know that you have been saved for many years, but it's fine.
But for all of you here, and those who are watching, sabay-sabay po natin itong ipanalangin. If you want to surrender your life to Jesus, sabihin po ninyo ito, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Linisin mo ako. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Hugasan mo ako, Panginoon, sa aking karumihan. Patawarin mo ako, Panginoon. Magmula ngayon, inihahayag ko na ikaw ang Diyos ng aking buhay. Today, I declare Jesus is Lord of my life. Thank you, Lord. I accept you in my heart. I receive you in my life. In Jesus' name. Amen. Kantahin natin ang bridge. You may be seated. Going back to your seats. Manatili po tayong nakatayo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang tiyak. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Diyos Anak, at ang walang hanggang pakikipisan ng banal na Espiritu ay manahan sa atin ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen. The Lord bless you. Magkita-kita ulit tayo next week sa ating bagong series. The Lord is good. May you all be blessed. I love you. Mwah! Hallelujah!